umaga sa inyong lahat. Ako po to, yung inyong guro sa araw na ito. Ako po ay si Mr. Puliero. At ngayon, umpisa natin ang araw na ito sa isang panalangin. Lord, gabayan po kami sa araw na ito. Bigyan niyo po kami ng kaalaman at para mabigyan ko po ng aral ang mga batang ito. At yun na po, pinapanalangin sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. At bago tayo mag-umpisa, magbabalik tanaw muna tayo sa ating tinalakay kahapon. Sino ba sa inyo ang makakasabi sa tinalakay na natin kahapon? Meron ba? Akong wala. Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa bahagi ng kapaligiran. Halimbawa, patagan, kabundukan, at iba pa. Ngayon, may pakikita ako na mga larawan para maging leksyon, para sa ating leksyon, sa ating araw. At bago natin umpisahan, may papakita ko. At tingnan ko kung may kaalaman ba kayo sa ating araw na topiko. Ito una. Ano ba ang tawag sa mga tao sa larawan na ito? Ano ba ang kanilang ginagawa? Sunod, ano ba ang mga likas na ginagamit at ginagawa nila? At sino ba sa inyo ang makakabahagi kung ano ang magiging talakay natin ngayon? Meron ba? Sa araw na ito, sa araw na ito, ang ating topiko sa araw nito ay kultura ng sinaunang Pilipino. Alam niyo ba, sa kultura ng sinaunang Pilipino, dito may ipapakita ang mga kagawian, mga bagay, at mga uri ng tao at ginagawa sa sinaunang panahon. At bago natin umpisan yan, basahin muna natin ang ating layunin. Sa ating layunin, una, nabibigyang halaga ang tradisyon, paniniwala ng sinaunang Pilipino sa pang-araw-araw. Sunod ay naihambing ang mga paniniwala, tradisyon at kagawian noon at ngayon sa kasalukuyan. Sunod naman ay nakaguguhit ng kagamitan na ginagamit ng ating mga ninuno. At susunod naman ay kung tapos na kayo na maggrupo, submit nyo sa akin ang inyong pangalan. Tapos, bawat grupo ay sasagutan ito. Isulat nyo sa malinis na papel at bawat numero ay sasagutan, at ang gagawin nyo ay ihahanay nyo kung anong pangalan ng mga nasa litrato. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto at para tapusin ito, at pupunta na tayo sa ating topiko para sa araw na ito. At ngayon,
sa lahat na nakatapos sa pagsagot, ipasa niyo sa akin ang inyong mga gawa. At susunod naman ay magtatalakay na tayo para sa topiko ngayong araw. At ngayon naman, para sa topiko ngayong araw na kultura ng sinaunang Pilipino. Una, sa tirahan. Ang tirahan na ating mga ninuno ay kadalasang yari sa kahoy, kawayan, sawali, pawid o pugon. Maliban sa atin ngayon, puro na semento at saka yari sa yero ang ating bubong. Tapos susunod naman sa ating mga ninuno, ang gamit nila ay mga kahoy. Yari sa kahoy na halimbawa sa pundasyon ng kanilang bahay. Susunod naman ay kawayan. At sawali, pawid o hugon. Ang pawid guys, ito ay yari sa niyog. Ang dahon sa niyog ay ginagamit na at dinupit-tupi at ginagamit na bubong ng ating sinaunang Pilipino. At kugon. Kugon ay makikita lamang ito sa mga kagubatan, sa bukid. At ginagawa ito na bubong ng ating sinaunang Pilipino. At susunod naman, sa pagkain. Kanin ang tinuturing na pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Kasama nito ang isda, mga pagkaing dagat, karne, mga gulay, at prutas, karaniwang sa palayok, iniluto ang kanilang mga pagkain o kaya naman sa bumbong. Dito sa pagkain ng ating mga sinaunang Pilipino guys, makikita mo lahat ng kinakain nila ay masustansya at nakakatulong sa ating kalusugan. Tsaka sagana sila sa mga isda, karne, at prutas. Maliban ngayon guys, halimbawa, sa ngayong panahon, iba na sa dati. Kasi ngayon, mayroon tayong tinatawag na processed food. Di maliban sa dati, sa ating sinaunang Pilipino, ang kinakain nila ay mga fresh. Fresh talaga na bagong huli, bagong harvest, at saka naman at niluluto nila ito sa palayok. Ito ay parang guys, parang tipat lang siya at doon maliban sa atin ngayon na kaldero, gawa sa bakal or stainless. Sa kanila guys, palayok. Ang palayok ay isang uri ng clay na pinatatigas at ginagawa itong saingan o nilulutuan. At susunod naman nating itatalakay ay kusutan. Sino ba dito ang may any idea or suggestion para sa kasuotan ng mga ating mga ninuno na sinaunang Pilipino? Meron ba dyan? Okay. Sa kasuotan ng ating mga sinaunang Pilipino, iba-iba ang suotan ng ating mga ninuno. Ang mga kalakihan ay nakabahag. Halimbawa, ang nakabahag ay yung para sa ifugaw. Kita mo niyo ba yon? Yung dito lang at saka sa likod ay walang panakip. Dito lang sa harapan. At sa bandang hilaga ng Luzon, guys, mga ifugaw guys,
gaya ng sinabi ko, may ato sa tato sa kanilang katawan sa gisag ito ng katapangan, bahag at putong lang ang kanilang suot. Ang mga Ifugao class ay ang kanilang katawan purong-puro, buong buo ito puro na tato. At sunod naman ay abahag at putong lamang ang kanilang suot. At susunod naman, sa kasuotang lahi. Sa kasuotang lahi, sa katagulangan, kangan ang tawag sa maikling pangitaas ng mga lalaki. Wala itong kwelyo at manggas, bukas ang harap nito at ang kulay ay nababatay sa katuyuan ng nagsusuot. Bahagi ng kangan ang putong sa ulo, ang kulay ng putong ay nababatay sa katapangan ng nagsusuot. Sa kasuotan ng lahi ng ating sinaunang Pilipino, kung ikaw ay, halimbawa, ikaw ay ang dato, ang iyong suot ay magarbo. May kulay at saka may iba sa lahat. At saka sa kanilang putong dito sa palibot ng kanilang ulo, ganun din kaya dito sa kanilang damit sa pangibaba. Tapos naman, sa damit ng kababayan, mga magkakaiba rin ang pananamit ng kababayan. Ang iba ay walang suot na pangitaas katulad ng mga ita. Ang iba ay may pangitaas at bukas sa harap. Ang pangibaba naman ay may tapis na hanggang tuhod, pangkaraniwan sa kabayan ang paglalagay ng palamuti sa katawan. At gaya din, halimbawa sa ngayon mga kababayan ay maraming ginagawa sa kanilang muka, mayroong pampaputi, gaya noon sa kababayan ng sinaunang Pilipino. Marami silang palamuti na ginagamit sa kanilang katawan. At susunod naman ay ang kanilang suot na pangtaas katulad ay bukas sa harap, guys. Class, bukas sa harap. At kasangkapan at kagamitan naman. Susunod, kasangkapan at kagamitan, class. Yari sa bato at pital at luwag ang mga ninuno. Palayok at tapayan ang lalagyan ng tubig. Baol naman ang lalagyan ng mga damit at iba pang mahalagang bagay. Kabibi o bao ng niyog ang ginagawang kutsara at sandog. Palayok at kawayan ang ginagamit sa pagluluto. Ang mga sandata ay bagay rin na magagamitan ng ating ninuno. Meron ako itong larawan na ipapakita sa inyo, halimbawa ng mga kasangkapan at gagamitan ng sinaunang Pilipino. Go. At ito, class, ang halimbawa ng mga kasangkapan at kagamitan ng ating mga ninuno. Una ay ang baul. Ito, guys, baul na nilalagyan ng mga damit ng ating mga sinaunang Pilipino. Pero ngayon parang hindi ko na malala na mga baul na ginagamit sa ating kasalukuyan. Puro na modernisasyon na kasi marami ng mga magagara at mga gamit ng teknolohiya. Ang ating mga gamit ay na-improve. At saka naman makikita mo lang ito sa mga tao sa tribo, halimbawa sa mga
mga mga matatanda na nabubuhay pa. At sunod naman ay ang palayok. Palayok na kutsara na ginagamit, pero ito ay gamit sa kabibi o bao at gawa ito sa kawayan. Itong sandok. Itong ginagamit sa pagluluto ng ating mga sinaunang tao, mga sinaunang Pilipino. At susunod naman ay ang may halimbawa ko dito, mga sandata. Mga sandata na ginagamit ng mga sinaunang Pilipino. Halimbawa dito ay sibat, pana, espada, at kutsilyo. Kita nyo ba, class? Nakikita nyo ba? Ito, baol, kutsara, or luwag kung sa lunggo, guys. Tapos, susunod naman, class, ay sibat, pana, at espada, at kutsilyo. Ito, ginagamit. At susunod naman, ay ang sibat ay palaso ay ginagamit sa pagpatay ng mga hayop at mga pagkikipaglaban. Ang mga itak ay balisong ay dala-dala nila kahit saan. Mayroon silang kalasag na kahoy at ginagamit na pananggalang kapag nakikipaglaban. Ang ginagamit ng ating mga sinaunang Pilipino ay mga sibat na ginagamit nila sa pagpatay at pagkikipaglaban. Sibat, yung mahaba at matulis ang dulo nito. Ginagamit nila sa paghunting sa pagkain nila sa pang-araw-araw. At saka na rin sa proteksyon nila. Susunod naman ay itak at balisong. Ang itak at balisong nila ay dala-dala nila ito parati. Dito na sa kanilang bewang nila ito nilalagay. Kasi ito ay kanilang kaugalian na. Dito nila nilalagay. At susunod naman ay ang kalasag na gawa sa kahoy. Ang kalasag, class, ay parang ganito siya. Ganito siya kahaba. Ang panghawak ay ganito. Ganito siya kalaki. Imagine lang natin muna kasi wala tayo niyan. Ganito kalaki. At saka ginagamit ito sa pagkikipaglaban. Klaro ba yun, class? At susunod naman, at sa sining at agham naman tayo. Kilala ang unang Pilipino sa kanilang mataas ng sining na makikita ito sa mga inukit at disenyo sa kanilang mga kagamitan, paggawa ng mga palamuti sa katawan, pagtatato, pagliliyok, at paghahabi. Dito, sa ating mga sinaunang Pilipino, mahilig silang or mas talentado sila sa sining na gawi. O sa mga halimbawa, sa pagpatatato sa katawan, mas magaling sila magtato sa katawan. Paggawa ng mga palamuti sa katawan. Di lang sa ngayong panahon, pero dati din sa ating mga sinaunang Pilipino ay magaling din sila gumawa ng mga palamuti na ginagamit sa mga katawan para pampaganda, para mas maging attractive sila. At susunod naman ay at saka paghahabi. Halimbawa ng paghahabi ay ang paggawa ng halimbawa ay ang malong. Paghahabi ng malong. Alam mo yung malong, class? Ito ay parang
kumot na at ginagawa ring itong damit or tuwalya. At susunod naman ay ang mga Ifugao ay kilala sa mga kulturang kahoy at makukulay na hinabing tela. Ang mga Ifugao class ay dati kilala sila sa agam ng iskulturang kahoy at makukulay na hinabing tela. Sa mga kanilang damit, mayroong itong disenyo na kakaiba at unique siya. Tapos naman at saka rin dito sa atin, hindi pa pauli ang mga Tibuli at Maguindanao. Makukulay ang kanilang kasuotan at mga palamuti sa katawan. Mahusay silang tumugtog ng kulintang, gong at agong. May kalaman din sila sa ating mga ninuno sa pagtatanim at pangingisda. Diba? Hindi rin sa Ifugao, kundi sa ating, halimbawa dito sa amin sa Lake Cebu. Dito sa mga katribo natin mga Tibuli at saka Muslim nating mga kabayan na mga Maguindanao, magaling din sila sa larangan ng sining, musika at agrikultura. Halimbawa naman sa Tibuli at Maguindanao, kilala sila sa pagtugtog ng mga gong at agong. Halimbawa dito sa amin, kung ikaw ay nakarinig, kung ikaw makarinig ng kanilang musika, it is unique, kakaiba. At saka naman sa kanilang kasuotan at palamuti, ito ay nakakaiba rin. Halimbawa naman, tinalak. At ang tinalak ay yari sa abaca fiber. Abaca fiber ay isang natural at gamit na sa paggawa ng mga tinalak na ginagamit ng ating mga katribo. At susunod naman in terms of agrikultura. Mayaman din ang agrikultura ng mga Tibuli at Maguindanao. Halimbawa naman sa pagsasaka at pangingisda, lalo na dito sa amin, masagana ang tilapia sa amin dito sa Lake Cebu. At susunod naman, musika. Noon pa, mga unang panahon, bahagi ng buhay ng Pilipino ang musika. Mahusay silang tumugtog ng instrumentong etniko. Etniko ito ay mga sinaunang tugtugin at ito ay kakaiba. Ang mga katutubo nating awitin ay nagpapayag ng iba't ibang pangyayari sa buhay tulad ng pag-iibigan at pagkamatay. Dalawa lang yan sa dati sa ating mga ninuno, ang kanilang tugtog. Kung hindi man ito ay sa pag-iibigan, ito ay sa pagkamatay. Kung mayroon bang may namatay sa kanilang mga kalay or pamilya, at saka naman sa pag-iibigan. Makikita mo sa sinaunang Pilipino, sa sinaunang panahon, maliban sa ngayon, puro na technology at mga super surprise. At noon, kung ikaw ay magharana or may inibig na babae, kailangan mo itong haranain. At ang susunod naman ay, ang mga Ifugao ay sa Hilagang Luzon ay mahusay tumugtog ng mga instrumentong yari sa kawayan, kagaya ng tungatong, bungkaka, kubing, bamboo flute, at iba pa. Ang mga Ifugao raw class ay sila ay mahilig tumugtog
or mahuhusay. Mahuhusay sila. Halimbawa sa bamboo flute. Sa bamboo flute, ito ay hinahihipan para tumugtog. Tsaka naman sa tugatong, bungaka at tubig at iba pa. Ito ay ginagamitan ng pagpatik-patik dito sa mga kawayan. Susunod naman ay ang sa pamalaan. Sa ngayon, ano ba ang masasabi nyo sa ating pamalaan? Okay ba ito? Or medyo lang? Or hindi? May magsasabi ba dyan? Kung wala, talakayin natin muna ang mga pamalaan ng ating mga sinaunang Pilipino at i-compare natin mamaya sa ngayon. Ang pamalaan ng ating mga ninuno ay ang barangay ay nabuhat sa salitang balangay. Alam mo guys, class? Ang barangay ay ang tawag dito noon ay balangay. Take note yan. Sunod naman, isang bangkang may layag. Ito ay uri ng pamalaan ng ating mga ninuno noong unang panahon. Binubuo ito ng 30 taong hanggang 100 pamilya. Diba? Apakaraming nila. Susunod naman ay dato o raha. Alam niyo ba ito, class? Ang dato o raha, ito ay mga matataas na uring mga tao noon, or ito ay sila ay mga ginagalang or may mga likas na yaman or malalakas ang kanilang lahi or malaki ang kanilang pamilya. Susunod naman, ang tawag sa puno ng barangay, siya ay hukom at puno ng hukbo kung panahon ay panahon ng digmaan sa katulong at tagapayo. Sa dati ang binubuo ang kanilang barangay sa pamamagitan ng dato o raha. At binubuo ito ng 30 tao hanggang 100. 100 pamilya. Ibig sabihin yun ay isang malakihang pamilya ang binubuo noon. Kasi hindi tulad ngayon na ginagamitan ito ng modernisasyong teknolohiya. Pamamagitan ng sa ngayon ay noon ay ginagamit na lamang ng kalikasan or kasaganahan ng kanilang pamumuhay. Ngayon ay nabubuhay tayo sa demokrasya. Demokrasya ay lahat ng tao ay may karapatang magsalita. At isa pa dyan ay bawat tao or mamayan ng Pilipinas ay may karapatang pumili ng leader na mamumuno sa ating bayan. At yun na po ang sa pamalaan ng sinaunang Pilipino. At sunod naman ay panguli ang reliyon. Reliyon, bagano ang ating mga ninuno, sinasamba nila si Bathala. At tawag natin ay God, sa kanila ay Bathala. Ang lumika ng langit at lupa. Ang tawag nila sa tinatawag natin na Diyos ay Bathala. Para sa kanila, ang Bathala ay lumikha ng langit at lupa. Sinasamba rin nila ang kalikasan tulad ng araw, ilang hayop at punong kahoy. Sila ay sumasamba sa kalikasan, halimbawa sa puno na malaki, hayop na ganito,
Halimbawa naman ay tupa, yan, sinasamba nila na yan. Kasi may mga paniniwala sila iba sa atin ngayong kasalukuyan. Sumasamba rin sila sa mga anito at espiritu ng namatay na mga kamag-anak. Anito, ito ay parang statue na mukha parang tao na ito ay sinasamba nila. Ito ay parang ganito lang kataas, na parang mukhang tao, tsaka inukit. Ito ay kanilang sinasamba. At isa pa ay ang mga espiritu na napanaw na kanilang mga kamag-anak. Ito ay kanilang sinasamba. Halimbawa nito ay pag may namatay sa kanila, kung sa atin pa pinag-pray nila ito sa sinaunang Pilipino, ito ay kanilang pinapanalangin. At yun lang, class, sa ating tinalakay or topiko sa araw na to, ang kultura ng sinaunang Pilipino. At class, para sa inyong sasagutan na tanong, iambing nyo ang sinaunang kagawian at paniniwala sa kasalukuyan or sa ngayon. Kung ano ba ang nagbago at napatuloy sa kasalukuyan. Dito isulat nyo dito, gumawa kayo ng Venn diagram, dalawang bilog. Tsaka dito sa kabila, sa right side, ay isulat nyo ang sa kasalukuyang panahon. At dito naman sa left side or sa kaliwa, ay sinaunang panahon naman. Isulat nyo dito tungkol sa ating tinalakay. At kung ano ba ang pagkakapareha nito. Susunod naman ay sa pagtataya. Tukuyin ang mga ayon sa mga kultura na kanilang nabibilangan. Piliin ang letra sa loob ng kahon at isulat sa paklang. Ito. A. Tahanan. B. Kagamitan. C. Musika. C. Sandatang pandigma. E. Kasuotang lahi. Sagutan nito 1 to 5 o 1 hanggang 5. Unam, bahay kubo, banga, sibat, kanga, buklo. At susunod naman, pagkatapos nyo itong sagutin, sabihin ko na sa inyo na para sa takdang araling bukas, gumuhit ng sinaunang kagamitan na ginagamit ng sinaunang Pilipino. Lagyan ito ng kulay, gawin itong malinis at maikli, sulat ng isang malinis na papel or bond paper. Ipasa nyo ito sa akin bukas, ang inyong takdang aralin, bukas ng umaga, saktong 8. Okay ba yung class? Sige po. Pagkatapos nyo itong sagutin, ipasa nyo lang at ilagay nyo sa aking lamesa. At yun lang sa araw na ito. Maraming salamat.